Bago tayo magsimula sa bago nating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Nagsimula ang kwento sa nagraragasang ulan ng gabi sa lungsod. At sa isang silid makikita ang pangunahin nating tauhan na malubha ang kalagayan at halos hindi makatayo, at pilit na inaabot ang isang baso na naglalaman ng tubig. Dahil sa panginginig ng kanyang kamay natamba ang baso at nahulog dahilan upang mabasag ito. At dahilan upang mainis siya ng husto sa kanyang sarili, nasabi na lang niya na ganito na lang ba ako isa nang walang kwenta sa pagkakataong ito. Ang mundo ng Zuan at sa buong kontinente na kung saan ang bahagyang pangingibabaw at ang malakas ay iginagalang, para maging mandirigma ang mga ordinaryong tao, kailangan muna nilang gisingin ang kanilang martial meridian. Ang martial meridian, at ang mga channel sa loob ng katawan ng tao na may kakayahang medama at sumisipsip ng espiritual na enerhiya, ang pundasyon ng mandirigma. Maaari silang maghatid ng espiritual na enerhiya sa bawat sulok ng katawan, na nagbibigay sa mga mandirigma ng kakayahang magputol ng mga ilog gamit ang isang talem, magpatawag ng hangin at ulan, at magkaroon pa ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Ang pangalan ng pangunahing nating bida ay si Lu Hao, buwan na ang nakakalipas na nagising niya ang kanyang martial meridians, at naging top disciple ng mga bagong henerasyon ng Lu family ng Tianqi City. Gayunpaman dahil hindi ko sinasadyang natuklasan na ang aking kaedad na si Lu Shaolin ay minamaltrato ng palihim sa isang babaeng disipulo. Sa sandaling iyon, hindi ako makatayo at likas na namagitan upang tumulong at hindi ko alam na nahulog na pala ako sa bitag ng clan chief Lu Tianyans. Ang pinuno ng angkan na si Lu Tianyan ay ang lolo ni Lu Shaolin. Naiinggit pala sila dahil sa ako ang nangunguna sa mga disciple. At itinanghal nila ang detalyadong pagtatanghal na ito. Sinaktan ako ni Lu Hao, si Lu Shaolin ay sumagip sa akin, at sinubukan pa ni Lu Hao na patayin siya. At makalipas ang ilang oras ay pinarusahan ako ng pagbabalak laban sa mga miyembro ng clan, at winasak ang aking martial meridians at pinalayas nila ako sa clan. Ngayon nawala lahat ng martial meridian ko, sa mundong ito kung saan naghahari ang lakas. May lugar pa ba ako sa mundong ito? Maya-maya pa habang naalala niya ang mga nangyari ng mga nakaraang araw, ay nakita niya ang sulat mula sa kanyang kaibigan na si Huadi, 10 taon sa silangan ng ilog. Ang mga gintong kaliskis ay nagiging dragon kung minsan ay bumalik ako sa Zuan Sword Sect. Dapat mong pagsamahin ang iyong sarili. Si Dei ang kanyang matalik na kaibigan na nag-alaga sa kanya simula nung kanyang pagbagsak. Hindi ka panipaniwala. Siya ay isang disipulo ng revered Zuan Sword Sect. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Dai, na kung gusto mang bumawi ay dapat mabuhay ka ng may determinasyon. At habang pinagmamasdan niya ang sulat ni Dai, ay sinang-ayunan niya ang sinabi sa kanya ni Dai na hindi siya susuko at gagawa na siya ngayon ng hakbang. At habang naglalakad siya papalabas ng kanyang silid ay naisip niya kung paano niya mababaw iyan si Lu Zeyalin at si Lu Tianyin. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na siya sa Tian City Weapon Shop, ngunit nag-alala siya na baka makita siya ng Lu family kaya naisip niya na kailangan niyang makaalis sa Tian City nang mabilis. Dagdag pa niya na gayunpaman mula nang siya ay pinatalsik, kahit na ang pagbili ng isang self-defense sword ay isang luho. Ngunit kung wala akong sandata na makakatulong sa akin, ang pag-alis sa lugar na ito ay magiging mas delikado. Kaya nagtanong siya sa may-ari ng shop na kung may iba pa bang mas mura. Ngunit sa diin aasahan ay nakita siya ni Lu Zeyalin, at sabi pa nga sa kanya na habang nakatalikod ang ating bida, na buwan na din ang nakakalipas akala ko ay patay ka na. Nagulat naman siya kaya napalingon siya dahil kilala niya ang nagsalita mula sa likuran niya, pero bago pa man siya makakilos ay inutusan na ng hangal na si Lu Zeyalin ang kanyang mga aso na hulihin si Hao. Wala naman ang nagawa si Hao dahil nga sa wasak na ang kanyang martial meridians at wala pa siyang lakas para lumaban. Habang nakangiti ng malademonyo ang hangal na si Lu Zeyalin ay sinasakal niya si Lu Hao at sabi pa nga nito, na hinihiling ko na lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon, o papatayin kita. Sarkastiko namang sumagot si Lu Hao na pilitin akong lumuhad sa mga walang basehang akusasyon, gumuho man ang langit, ito ay imposible. Dahil sa sinabi ni Lu Hao ay mas lalong sumabog ang galit ni Lu Zeyalin, kaya naman pinagsisipa niya si Lu Hao na kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko ay dapat ka nang mamatay.
Habang nahihirapan sa pangbubugbog ay naisip na lang ni Luhaw na si Lu Zealin ay nasa ikalawang yugto ng Qi condensation, at sa estado ko ngayon na walang martial power, hindi ko siya kayang labanan. Makikita sa mukha ng hangal na si Lu Zealin ang maitim na plano. Nasabi pa nga niya na ang ataking ito ay sisiguraduhin kung i-disable ang ibabang bahagi ng katawan mo. At tuluyan na ngang binitawan ang malakas na atake ng hangal na si Lu Zealin at pinatamaan ang ibabang bahagi ng katawan ni Lu Hao, at sa lakas ng ginawang atake niya ay nagtagumpay siya sa kanyang plano. Habang nahihirapan si Lu Hao ay nasabi na lang niya na nawala ang sensasyon niya sa kanyang binti na dagdag pa niya na mamamatay siya sa pagkakataong ito. Maya-maya pa ay biglang nagliwanag ang naputol na buto ni Lu Hao at naghugis dragon ang enerhiyang pumapasok sa bahagi ng nasirang buto ni Lu Hao. Ilang sandali lang din ay tuluyan ang naayos ito at naramdaman agad ito ni Lu Hao. Nasabi pa nga niya na ang aking mga binti doon ay gumagaling kasama ng aking mga sugat. Dagdag pa niya na naaalala niya ang pagbanggit ng kanyang ama na ang angkan ng Lu ay maaaring may potensyal na gisingin ang banal na linya ng dugo ng dragon. Kapag nagising, ang potensyal nito ay hindi masusukat na kakayahan. Ang Divine Dragon Bloodline ay isang espesyal na kapangyarihan na maaaring sugpuin ang iba pang martial meridian. Ang mga kondisyon para sa paggising nito ay hindi pa rin alam. Ngunit ang nalalapit na kapangyarihan ng Divine Dragon Bloodline ay maaaring magdala ng sariling kapangyarihan ng isang mandirigma sa kaitaasan nito, na hindi mapapantayan ng anumang iba pang martial meridian. Habang namamanghasa na sa saksihan sa kanyang conclusion ay nasabi na lang na kung nagising niya ba daw ang Divine Dragon Bloodline sa kanya, habang bumabalik sa kamalayan si Lu Hao, ay naghanda naman ang hangal na si Lu Zealin ng atake na maaaring humantong sa pagkasawi ni Lu Hao. Ngunit bago pa man niya mataman si Lu Hao ay kumilos na ito ng mabilis, at kinuha ang espada ni Lu Zealin kaya naman nagulat siya sa ginawa ni Lu Hao at nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala. At nang makuha ng ating bida na si Lu Hao ang espada ni Lu Zealin ay gumawa ito ng isang atake na humantong sa pagtalsik ni Lu Zealin at nagtamo ng pinsala. Napangiti naman ang ating bida na si Lu Hao at sabi pa nga niya kay Lu Zealin na ipapatikim niya ang pakiramdam na kung paano ang mas magandang kamatayan. Sa lakas ng atake ni Lu Hao ang hangal na si Lu Zealin ay napasigaw na lang ito sa sakit at napasuka pa ito ng dugo. Lumapit si Lu Hao kay Lu Zealin at makikita ang malademonyong mata nito habang itinataas niya ang espada, at sinabihan niya si Lu Zealin na alam mo ba kung paano ako nagtagal sa mga araw na ito mula nang ako ay napilayan. At kung ano ang pinagdaanan ko. At tuluyan na ngang binitawan ni Lu Hao ang kanyang parusang atake napasigaw na lang sa sakit si Lu Zealin ngunit hindi pa tapos si Lu Hao sa pagpapahirap sa kanya, nasabi pa nga niya ang susunod niyang atake ay para sa mga pinaggagawa mo sa akin na habang nanggigigil si Lu Hao, at dagdag pa niya na ang gagawin niya atake ay para din sa kabayaran ng ginawa ng lolo mong hangal sa akin na si Lu Tianyan. At habang naghahanda ng pag-atake makikita ang nanlilisik na mata sa sobrang galit, at hindi lang daw yun dahil ang ataking bibitawan niya ay isang kaparusahan at nararapat lang para sa tulad mong traidor. At dahil sa ginawa ng ating bida ay nawasak ang Danteya ni Lu Zealin kagaya ng nangyari sa ating bida. Habang nahihirapan si Lu Zealin ay pinilit niyang magsalita na ikaw itong walang kwentang duwag, na maglakas loob na wasakin ang aking Danteyan. Sinagot naman siya ng ating bida na ibinabalik ko lang ang regalo para sa iyo, at ang para sa lolo mo namang hangal ang kanyang bahagi ay hindi ko malilimutan. At matapos niyang parusahan ang hangal na si Lu Zealin ay mabilis itong umalis. Ang mga hangal na disciple naman na nasaksihan ang mga nangyari ay hindi sila makapaniwala dahil nagawa ni Lu Hao na lumpuhin si Lu Zealin. Batid din nila na pwedeng manganib din ang buhay ni Lu Hao pag nalaman ito ng master ng Lu clan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating na din sa mansion ng Tian ang nangyari kay Lu Zealin. Nasabi pa nga ng hangal na nagbalita na masama ito dahil ang cultivation ng young master ay winasak ni Lu Hao sa may weapon shop. Napasigaw naman ang hangal sa galit nang marinig niya ang nangyari sa kanyang apo. At sino ang naglakas loob na gawin ito sa kanyang apo? Sa sobrang galit ay nasuntok niya ang poste at tinawag ang mga tauhan niya at sabay pinag-utos na hanapin si Lu Hao na kahit daw maghukay pa sila ng 3 feet sa mundo. Babalatan ko siya at pagpipira-pirasuhin ko siya ang lapastangan na si Lu Hao. Agad namang sumang-ayon ang mga tauhan ng hangal. Agad-agad namang gumawa ng matinding paghahanap kay Lu Hao sa lungsod, na kung saan nagawa pang takutin ang mga tao mahanap lang ang ating bida na si Lu Hao. Kagaya na lamang ng isang lalaki na tinatanong kung nakita ba daw niya ang taong nasa poster,
Takot namang sumagot ang lalaki na hindi niya nakita ang taong yan. Ang hindi alam ng mga hangal na si Lu Hao ay umalis na sa city at nagtatago sa labas ng bundok. Makalipas ang 3 araw ang ating bida ay sumasailalim sa matinding pagko-cultivate na sabi pa nga niya, sinasabi na ang mga awakened sa banal na linya ng dugo ng dragon ay maaaring pasiglahin ang kanilang martial meridian, at bumuo ng isang mana ng mga meridian na higit sa karaniwan. Pero bakit pagkatapos kong maging isang awakened, hindi ko pa rin naibabalik kahit isang ordinaryong meridian, o hindi kaya kailangan kong ipagsama ang Lu Clan's ancestral technique, at ang Dragon 9 transformation? Dagdag pa niya na ayon sa alamat, ang Golden Dragon 9 transformation ay ang Lu Clan's na pinakamabisang cultivation technique. Pagkatapos ng 9 na pagbabagong anyo, ang isang tao ay makakalaban sa langit at lupa, na may hindi masisirang katawan ng ginto. Gayunpaman, pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay ng mga alagad ng angkan, ito ay natagpuan na ganap na walang silbi, ngayon ay itinuturing na isang itinapon na pamamaraan. Gayunpaman, ang gintong dragon na 9 na pagbabago ay kilala ng bawat inapo ng Lu Clan, kaya sulit itong subukan. At makalipas nga ang mahabang pagko-cultivate ay nagkaroon na ng reaksyon sa buong katawan niya at nagkaroon ng enerhiya na lumalabas sa katawan niya, na halos inabot siya ng 1 buwan at kalahati bago ma-activate ang teknik. Makikita sa labas ng kuweba ang malakas na liwanag na nanggagaling sa loob. Tuwang-tuwa ang ating bida dahil tagumpay siya at hindi lamang ako nakabawi ng isang ordinaryong meridian, ang aking paglilinang ay bumalik din sa ikalawang yugto ng chi condensation, natapos na din. Dapat gamitin ang Golden Dragon 9 transformation kasabay ng Divine Dragon Bloodline, makikita ang hugis dragon na enerhiya na nakapalibot sa ating bida. Napatingala na lang siya at nasabi na higit pa rito, ay matagumpay din na nabuksan ang isang inheritance meridian. Karaniwang sinasabi na ang paglilinang gamit ang isang mana na meridian ay kasing bilis ng pagkakaroon ng 5 ordinaryong meridian, at kung ang 2 tao ay may parehong antas ng paglilinang, ang isa na may mana na meridian ay magkakaroon ng higit na kapangyarihang labanan kaysa sa isang taong may 5 ordinaryong meridian. Kapag na-restore ko pa ang natitirang 3 ordinary meridian, ang bilis ng cultivation ko ay hihigit pa sa isang henyo na may 8 meridian, habang ang mga ordinaryong meridian ay limitado sa 8, ang mana ng mga meridian ay walang ganoong paghihigpit. Bagamat mahirap ang pagbubukas ng manang meridian at nangangailangan ng mga espesyal na pangyayari o bihirang kayamanan. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon ako ng pagkakataong magbukas ng iba pang mga meridian ng mana sa hinaharap, matandang aso Lutianian, kahit na nasa ika-6 na yugto ka ng tunay na chi, naniniwala akong hindi pa masyadong malayo ang araw ng iyong pagpanaw. Maya-maya pa sa malalim na gabi sa kagubatan sa labas ng lungsod, ay mayroong second stage mutant beast, Howling Moon Asher Wolf. Habang pinagmamasdan niya ito ay nasabi niya na ang lakas ng Howling Moon Asher Wolf maaaring karibal na ng isang ikatlong yugto ng chi condensation martial artist. Siguro kung ako ay, sa ikalawang yugto ng chi condensation, ay kakayanin ko ito, at maya-maya pa ay sumugod na ang Howling Moon Asher Wolf. At sinabayan naman agad ito ng ating bida, at makikita sa kanilang dalawa na isa lang ang pwedeng mabuhay sa gagawin nilang atake, at sa pagbagsak ng dalawa, ay makikita natin sa ating bida na may tama din ito. Ngunit ang Howling Moon Asher Wolf ay makikita sa likod nito ang kanyang natamong pinsala na halos mahati ito. At tuluyan na ngang bumagsak ang Howling Moon Asher Wolf at nasawi ito. Napangiti naman ang ating bida at nasabi pa nga niya na tagumpay siya sa pagpaslang. At sabi na lang ni Lu Hao na ngayon lang daw, ay nataman niya ang Howling Moon Asher Wolf sa kanyang pisikal na katawan, ngunit nag-iwan naman ito ng ilang bakas ng kuko. Dagdag pa niya na parang ang bloodline ng Dragon Gods ang nagpalakas ng katawan niya. Agad naman niyang sinuri ang beast dahil naglalaman daw ito ng crystal sa loob ng katawan nito, na magagamit din ito sa pag-cultivate dahil naglalaman din ito ng enerhiya, at maganda din ito dahil pag ginamit ito ay lalakas ka. Tinuturing treasure ang mga crystal dahil malaking bagay ito para sa mga martial artist. Natuwa naman ang ating bida dahil nakakuha nga daw talaga siya ng isang crystal. Maya-maya pa ay naputol ang masayang mukha ng ating bida nang may narinig siyang pamilyar na boses. Agad naman siyang lumingon dito na sabi pa nga ng hangal na si Lu Zealin na ikaw na hamak na kuto, nandito ka lang pala nagtatago. Alam mo bang hindi ko kayang bumalik sa main clan nang hindi kita nakikita? Subalit ngayon dahil nakita kaya naman pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo at ipapakain sa mga aso. Sumagot naman si Lu Hao na hindi ka pa pala nalulumpo matapos ang ginawa ko sayo.
Natawa naman ang hangal na si Lu Zielin nang marinig niya ang sinabi ni Lu Hao, kaya naman sinabi niya na matapos mo akong lumpuhin ay nagpadala ang main clan ng Secret Realm expert sa Tiancui City, at iniligtas ako. Nagtaka naman si Lu Hao nang marinig ang Secret Realm expert. Nagpintig naman ang tenga ni Lu Zielin sa maraming tanong ni Lu Hao, kaya naman sinabi niya na disable mo lang ako sa mapangahas na pag-atake, subalit ngayon, ay sisiguraduhin ko na hindi ka makakaalis ng buhay dito. Mabilis namang inutos ng hangal na merong magandang reward ang sinumang makakapaslang sa buhay ni Lu Hao. Ngunit nag-alangan naman ang mga hangal na disciple, sa kadahilanang nakita daw nila kung paano pinaslang ni Lu Hao ang Howling Moon Asher Wolf ng isang atake lamang. Gayunpaman kahit na mayroon pang cultivation fourfold chi condensation, ay hindi tayo sapat para dito. Nang marinig ng hangal na si Lu Zielin ang pinagsasabi ng disciple ay binigyan niya ito ng isang malakas na atake dahilan upang tumilapon ito at magsuka ng dugo. Galit naman na sabi ni Lu Zielin na isa kang hangal na walang kwenta. Sinusubukan niyang ipakita sa harap ng iba, na kung paano na kayang patayin ni Lu Hao ang Howling Moon na maputlang wolf. Mabilis naman tumalon si Lu Zielin, nadagdag pa niya na manood kayo kung paano ko haharapin si Lu Hao. Kaya naman agad na ginamit ni Lu Zielin ang palm seal technique. Nang marinig ni Lu Hao ang mga sinabi ni Lu Zielin ay sinabi niya na mayroon kang ilang pag-unawa sa iyong nasasakupan, ngunit hinahanap mo ang iyong sariling kapahamakan. Nang makita ni Lu Hao ang ginamit na atake ni Lu Zielin ay agad naman siyang nagpalabas ng dilaw na aura sa kanyang kamay at makikita sa mukha ng ating bida na hindi man lang ito nagpakita ng takot, bagkus ay sasabayan pa niya ito at ilang sandali lang din ay nagsalpukan na nga ang kanilang mga atake at sa lakas nito ay makikita ang malakas na pagsabog. Nang makita ni Lu Zielin na sinabayan ni Lu Hao ang atake niya ay natawa ito at sinabi niya na ang kala mo ba na ang iyong first layer palm seal ay kakayanin ng aking 3 perfect layers. Dagdag pa niya na dudurogan niya si Lu Hao at pagpipira-pirasuhin niya daw ito, subalit ang kanyang mga sinabing kahangalan ay malayo sa kanyang kaalaman pagdating sa ating bida. Makikitang tumagos ang naghugis dragon na atake ng ating bida sa palm seal ni Lu Zielin, kaya naman laking gulat ng hangal nang makita niya ito at sabi pa nga niya na kung bakit tumagos ang atake ni Lu Hao sa atake niyang nasa 3 perfect layers. Napasigaw na lang ang hangal at nagtataka na kung anong klase ang ginawang atake ng ating bida na si Lu Hao, at ilang sandali lang din ay naabutan na siya ng atake ni Lu Hao kaya naman nagdulot ito ng malakas na pagsabog at dahilan upang tumilapon ang hangal. Nang bumagsak ang hangal na si Lu Zielin ay makikita sa hitsura nito ang matinding pinsala na kanyang natanggap, at ang mga hangal na mga disciple na nasaksihan ang mga nangyari at natamang pinsala sa kanilang yung master, ay nagdulot ito ng takot sa kanila. Habang pinagmamasdan ng ating bida na si Lu Hao ang kanyang kamay ay nasabi niya, na kahit mahirap gamitin ang dalawang yellow grade martial art na Mountain Crushing Palm, na sinamahan ng pagpapala ng Dragon God's Bloodline at ang Golden Dragon 9 Transformation Technique, ikaw at ako ay magkaibang mundo. Maya-maya pa ay dahan-daang lumapit si Lu Hao sa mga hangal at sinabi niya kay Lu Zielin na noong nakaraan ay nakaligtas ka pa. Ngunit ngayon ay naghanap ka pa ng kamatayan? Nang makita ni Lu Zielin na nasa harap na niya si Lu Hao ay makikita sa mukha niya ang takot, dahil alam niya na sa pagkakataong ito ay kaya siyang paslangin ni Lu Hao. Kaya naman nagmakaawa ito at humihingi ng tawad subalit ang ginawa niyang paghingi ng tawad ay hindi siya pinakinggan ni Lu Hao. Nasabi pa nga ni Lu Hao na sisiguraduhin kung mamamatay ka ng tuluyan. Dahil sa nasaksihan ng mga hangal na disciple ang nangyari sa kanilang young master, ay agad na lumuhad ang mga hangal na disciple sa harap ng ating bida na si Lu Hao, at nagmamakaawa na patawarin sila dahil pinilit lang naman daw sila na sumama. Nang marinig ni Lu Hao ang pagmamakaawa ng mga hangal na disciple ay tinignan niya ito ng nakakatakot na titig at sinabi niya na makakaalis na kayo. Ngunit kailangan niyong sabihin sa akin ang tungkol sa Secret Realm expert na sinabi kanina ni Lu Zielin. Maya-maya pa ay pinaalis na ni Lu Hao ang mga hangal na disciple na agad naman itong sinunod ng mga hangal at mabilis na umalis. Naisip niya na ang main clan ay nakadiskobre ng bagong pinagpalang longsword na may kayang tumatanggap ng 100,000 tao. Dagdag pa niya na nakapagtataka, na nagpadala sila ng Secret Realm expert sa Tiancui City. Higit pa rito, sinasabi nilang hinahanap ng ekspertong ito ang aking mga magulang at nais na pigilan akong bumalik sa pangunahing angkan. Hindi ba't pinatay ng mga Pierce Beast ang mga magulang ko noong nagmisyon sila noong bata pa ko, may kainahinala kaya sa kanilang pagkamatay? Dapat mong malaman na ang martial arts ay may 10 pangunahing kaharian. Bawat isa ay nahahati sa 9 na sub-realms. Ang mga pangunahing lugar ay ang Body Tempering Realm,
Qi Condensation Realm, True Qi Realm, at Holy Martial Realm. Pagkatapos nito, darating ang Yellow Extreme Realm, Profound Extreme Realm, Earth Extreme Realm, at Heaven Extreme Realm na pinagsama-samang kilala bilang apat na Extreme Secret Realm. Ang mga pumapasok sa lihim na kaharian ay walang inaasahang mga nangungunang eksperto sa imperyo. Bagamat may mga alamat ng Unity Realm at Martial God Realm na mga eksperto sa kabila ng apat na Extreme Secret Realms, pero ngayong pinupuntirya ako ng isang Secret Realm expert, grabe na ang pressure. Pero dahil may kinalaman ito sa pagkamatay ng mga magulang ko noon, kailangan kong imbestigahan ito ng maigi, at pagkatapos makapagdesisyon ay mabilis na umalis si Lu Hao. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na siya sa Changkuy City, Lu Family Manor. Nakita niya ang tatlong nag-uusap kaya naman naririnig niya ang mga pinag-uusapan nito, na parang mga basura ang foreign disciple, pati na si Lu Hao, kahit sa mga dayuhan, siya ay itinuturing na isang basura. Subalit hindi nagustuhan ni Lu Zuwei ang mga sinabi ng hangal na si Lu Zain patungkol kay Lu Hao na sabi pa niya hindi ako papayag na magsalita ka ng masama tungkol kay Brother Lu Hao, ang espiritual na enerhiya sa lungsod ng Changkoy ay mas mababa kaysa sa ating pangunahing angkan na pinagpalang lupain. Natural lang na mayroong pagkakaiba. Nagulat naman si Lu Hao dahil nakita niya si Lu Zuwei at hindi makapaniwala dahil hindi daw niya akalain na maaalala pa siya ni Lu Zuwei. Naalala niya na maraming taon na ang nakakalipas. Noong nasa main clan pa lang ako lang ang hindi awaken ng martial vein. Lahat ng tao ay tinatawag akong walang kwenta pero si Zuwei lang ang handang makipaglaro sa akin at pinagtatanggol sa mga bully. Ang dalawang hangal na sina Lu Wo at Lu Zan ay pinag-uusapan ang ating bida. Tumawa pa nga ito at sinabi na speaking of Lu Hao, narinig mo na ba na niloko ni Lu Songxi ang kanyang ama? Dagdag pa ng isang hangal na kung ano ang ibig sabihin ni Lu Wo. Ibinigay ng ama ni Lu Hao ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang hikayatin si Lu Songxi na ilipat ang Dragon Spirit Holy Do kay Lu Hao noong siya ay 6 na taong gulang, upang magising niya ang kanyang martial vein. Ngunit binigyan siya ng tusong Lu Songxi ng peking tubig. Matapos matuklasan ang katotohanan, nakipag-away ang ama ni Lu Hao kay Lu Songxi, ngunit mas maraming kakampi si Lu Songxi. Ang ama ni Lu Hao ay mas marami ang nasugatan at kailangang umalis sa pangunahing angkan. Ngayon, kahit sa mga dayuhan, pinatalsik si Lu Hao, talagang kawawa ang pamilya Lu Hao. Dagdag pa ni Lu Zan habang natatawa na walang kabuluhan na nagpunta tayo sa mga dayuhan upang makita ang palabas na ito. Si Zuwei na kanina pa naiinis sa dalawang hangal ay nagalit ito at sinabihan ang dalawang hangal na ipinapayo ko sa iyo na huwag magsalita ng walang ingat. Kapag nalaman ko na ang katotohanan tungkol kay Lu Hao at sa kanyang pamilya, pagbabayaran ko ang mga umusig sa kanila. Sumagot naman ang hangal na oo pero nagpadala na si Lu Songxi ng mga tao para patayin si Lu Hao. Malamang hindi na mabubuhay ang brother mong si Lu Hao. Si Lu Hao na kanina pa nakikinig ay biglang nagbago ang ekspresyon at makikita sa mukha ang nag-aalab na galit matapos marinig ang lahat. Nasabi pa nga niya na kaya't si Lu Songxi mula sa pangunahing angkan ang nagdulot ng pinsala sa aking mga magulang at nagpadala kay Lu Zealin upang patayin ako, at dahil gusto ni Lu Songxi na lipulin ang pamilya ko, ay magpapalakas ako at pagbabayaran ko ang Lu Songxi clan. Makikita ang malademonyong determinasyon sa mukha ng ating bida na si Lu Hao, na parang uhaw pumislang at galit matapos malaman ang impormasyon na matagal niya nang gustong malaman. Makalipas ang 1.5 buwan, sa labas ng Changkoy City Warrior Market, ay nandito ang ating bida. Nasabi niya na ang Beast Crystal ng Howling Moon Grey Wolf ay talagang mabuti. Matapos kong gamitin yun hindi lang nito pinatatag ang martial vein ko kahit ang Dragon 9 transformation technique ay naabot na ang first perfect form. Ngayon ay nasa pangalawang hakbang ang condensing Qi realm ni Lu Hao at merong isang minanang martial vein at dalawang ordinaryong martial veins sa pagkakataong ito. Sinabi nito na kapag naabot ng Golden Dragon 9 transformation technique ang bawat perpektong anyo, ay maaari mong maunawaan ang isang natatanging kasanayan. Bakit hindi ko pa naiintindihan? Maya-maya pa ay narinig niya ang mga disciple na naghahanap ng makakasama para magtungo sa Xuanjian sect dahil delikado daw sa daan. Kaya ang nasa 3 yugto pababa ng condensing Qi realm ay lumapit lang sa kanila at mag-apply. Nang marinig niya ito ay nagdesisyon na din siyang umalis at sabi pa nga niya na oras na para sa sekta ng Xuanjian na muling kumuha ng disipulo mula sa labas. Dagdag pa niya na ang Xuanjian sect ay isang major force sa buong Eastern Domain, na ang pinapangarap ng mga cultivator. Kapag nakapasok ako sa Xuanjian sect, ay hindi lang ako magiging malakas,
Bagkus ay magagawa ko ding bumawi kay Huadi sa lahat ng tulong na ginawa niya sakin, napangiti na lang ang ating bida na si Lu Hao sa kanyang mga naiisip. Maya-maya pa ay napalingon siya nang may narinig siyang tumawag sa kanya na kung sino ba do ang ating bida at inalok siya na sumali sa kanila at mag-sign up para sa Xuanjian Sect, dagdag pa niya na ang paglalakbay para magparehistro ay delikado, at kailangan namin ng hindi bababa sa 5 tao sa isang team, kulang kami ng 1 tao. Nahihiya namang sumagot si Lu Hao sa babae, dahil nga daw ay nasa pangalawang yugto pa lang ang kanyang condensing chi. Okay lang ba sa inyo dahil baka makasagabal lang ako? Subalit iginiit ng babae na okay lang, ang pagkikita ay tadhana, tayo ay mag-set ng magkasama. Ngunit nagtaka si Lu Hao dahil parang may mali daw dahil ang tulad niyang nasa pangalawang yugto pa lang ng condensing chi ay hindi man lang sila nagdalawang isip. Makalipas ang 1 araw na paglalakbay ay naisipan ng babae na magpahinga na lang daw muna sila ngayong gabi, at siya naman daw ay maghahanap ng mga firewood. Ang dalawa namang hangal na may masamang plano ay nag-uusap upang maisakatuparan ang gagawin nila mamaya. Ang ating bida naman na kanina pa nagtataka sa kilos ng dalawa ay nasabi niya, na meron daw talagang mali, dahil ang dalawang hangal ay mukhang simple lang pero halata din sa kanila na hindi nagpunta dito para mag-register lang. Maya-maya pa ay kumilos na ang dalawang hangal at makikita sa kanila ang pagnanais na pumislang, at agad na tumalo ng dalawa na may hawak itong punyal at balak nilang paslangin ang isang binata na nagpapahinga, ngunit ang ating bida na si Lu Hao ay kanina pa sila pinakikiramdaman kaya naman sumigaw ito ng malakas na mag-ingat sa dalawa, kaya naman ang ginawang atake ng dalawang hangal ay tumama lang sa sahig kung saan naruroon ang binata. Subalit ang binata na hindi rin magpapatalo sa anumang panganib ay mabilis ito nakakilos at naiwasan ang atake ng dalawa. Kaya naman nagtanong ang binata na kung ano ang kailangan ng dalawang hangal at ginawa ito sa kanya. Si Lu Hao naman na nakita ang ginawang pag-iwas ng binata ay napahanga ito. Nasabi pa nga niya na ang mga ganoong mabilis na galaw ay hindi basta-basta. Ang dalawang hangal na inaasahan na nila na hindi basta-basta ang binata ay nasabi nila na walang duda na ikaw nga ang iyang clan leader ng Go family. Napakabata pa daw nito na para ma-master ang Ghost Shadow Step sa ganoong paraan. Dagdag pa ng isa na kaya nga talagang ikaw ay isang wanted at tunay na karapat-dapat na may reward na 10,000. Ang ating bida naman na narinig ang mga sinabi ng dalawang hangal at nakita ang poster ay nasabi na lang niya na hindi ba ako ang target. Pareho sa mga individual na ito ay may lakas ng condensing chi realm, mukhang hindi maganda ang ating mga pagkakataon. Naghanda ang binata at habang nilalabas niya ang kanyang espada ay sinabi kay Lu Hao na sa likod ka na lang dahil hindi ito ang iyong alalahanin at tumakbo ka na. Subalit ang kanyang paghahanda ay napalitan ng pangamba dahil hindi niya namalayan ang ginawang atake ng mga hangal na assassin at ito ang tinatawag na Iron Chains Technique, na kayang pigilan ang gumagamit ng Ghost Step Technique. Nasabi na lang ng binata na hindi maaari ito sapagkat hindi niya magagamit ang kanyang Ghost Shadow Step Technique kahit anong gawin niya. Hindi naman agad nag-aksaya ng oras ang dalawang hangal at naghanda ito ng pag-atake na sabi pa nga ng dalawa habang natatawa na masyado ka pang bata. Subalit ang ginawang atake ng dalawang hangal ay mabilis na nasalag ni Lu Hao na ikinabigla din ng binata. Sinabi naman ni Lu Hao sa mga hangal ng may ngiti na inimbitahan niyo ako sumali para makabuo kayo ng numero. Agad namang sumigaw ang binata kay Lu Hao sa pag-aalalang baka hindi ito kaya ni Lu Hao. Tinignan naman ni Lu Hao ang binata na sabi pa nga niya na ang taong ito ay may magandang pag-uugali na karapat-dapat na tulungan. Napaatras naman ang dalawang hangal dahil naramdaman nila na may lakas din si Lu Hao na kayang depensahan ang atake nilang dalawa. Sinabi din ng dalawa kay Lu Hao na nandito ka lang para punan ng grupo, ngunit pumagitna ka para abalahin ang trabaho ng iba. Dagdag pa ng hangal na kung gusto mo talagang sumali na parang bayani ay uunahin na lang kita. Matapos nilang pangaralan si Lu Hao ay sumugod na ang dalawa ng may kumpiyansa dahil ang akala nila na hindi kakayanin ni Lu Hao dahil pangalawang yugto pa lang ito ng condensing chi, at sila naman ay nasa ika-4 na yugto ng condensing chi, kaya agad na sumigaw ang binata kay Lu Hao na tumakbo ka na dahil nasa ika-4 na yugto na ang kanilang condensing chi at wala kang laban dito. Ngunit hindi naman nagpakita ng takot si Lu Hao bagkus ay niyabangan pa niya ito na kung karapat-dapat ba talaga ang katulad nilang mga hangal. Matapos niyang yabangan ang dalawang hangal ay sinalubong niya ang dalawa at sa bilis nito ay hindi na nila namalayan si Lu Hao at napaslang sila ng hindi namamalayan. Nagulat naman ang binata sa ginawa ni Lu Hao dahil napaslang daw niya ang dalawa nang sabay na ipinagtaka niya na kung paano niya ito nagawa. Natuwa naman ang ating bida dahil ang Golden Dragon 9 Transformation Technique na pinagsamang Inherited Martial Vein, ay talagang mabubuo ang kapangyarihan ng perpekto.
Agad namang nilapitan ni Lu Hao ang babae na sabi pa nga niya na huwag kang mag-alala dahil wala na ang mga hangal at hindi ko gagawin yun sa iyo. Napangiti naman ang hangal na babae nang marinig niya ang mga sinabi ni Lu Hao kaya nasabi na lang niya na nakakagaan naman ng loob habang hinahanda ang kanyang punyal. Maya-maya pa habang walang kaalam-alam si Lu Hao ay binigyan niya ito ng atake na bahagya namang naiwasan ni Lu Hao subalit tinamaan pa din siya nito dahil sa malapit siya dito. Agad namang napaatras si Lu Hao at ininda ang natanggap niyang pinsala at ikinabahala niya dahil naramdaman niya na mas malakas ito. Sinabihan naman ng hangal na babae si Lu Hao dahil hindi niya daw inaasahan na magagawang paslangin ang dalawa niyang kasamahan. Ang katulad mo ay hindi na dapat talagang pagtripan. Nag-alala naman si Lu Hao dahil nasa ika-6 na yugto na ang kanyang condensing chi, na mas malakas kaysa sa dalawa kanina. Maya-maya pa ay sumugod na ang hangal na babae ng mabilis at hindi maitatanggi ang lakas nito, na bahagya namang naiwasan ni Lu Hao at sabi pa ng babae na ang isang hangal na katulad mo na masyadong nakikialam ay dapat nang mamatay ngayon dito. Napasigaw naman ang binata na sabi pa nga niya kay Lu Hao na brother na hayaan mo na ako at tumakbo ka na. Ngunit sinundan agad ito ng atake ng mas mabilis kaya hindi na nakaiwas ang ating bida sa pagkakataong ito at tumilapon pa ang kanyang espada. At sa lakas ng ginawang atake ng hangal na babae ay napasuka pa ito ng dugo at nagtamaw ng pinsala at tumilapon ito. Habang nahihirapan siya ay nasabi na lang niya na hindi niya ito inaasahan na ang babaeng ito ay kayang itago ang lakas niya. Dagdag pa niya na dito na ba ako babawian ng buhay? Agad namang naghanda ng pag-atake ang hangal na babae at makikita sa mukha nito ang pagnanais na mapaslang si Lu Hao, at sinabi niya kay Lu Hao na sa pagkakataong ito ay hindi ka na makakaiwas. Habang papalapit na ang atake ng hangal na babae ay biglang na-activate ang first technique ng Divine Dragon 9 Transformation, at nasabi pa nga niya na hindi maaari ito hindi ako papayag na dito na ako babawian ng buhay, at nabalutan ng enerhiya ng makapal ang kanyang kamay, at ito ang tinatawag na Dragon Feast kaya naman agad niyang sinalubong ang atake ng hangal na babae na nagawang mabasag ang punyal nito. Nakalaunan ay umabot pa ito sa dibdib ng hangal na babae at salong-salo ang malakas na atake ni Lu Hao. Kaya naman napasok ito ng dugo at tumilapon ng malayo, at tumama sa bato at sa lakas ng impact ay nabali ang mga buto nito at nauwi sa pagkasawi ng kanyang buhay. Napabuntong hininga na lang si Lu Hao nang makita niyang tapes na din ang kanyang pakikipaglaban sa mga hangal. Ang binata naman na nasaksihan ang ginawa ni Lu Hao ay lalo itong namangha dahil sa hindi niya inaasahan na ang katulad ni Lu Hao, ay nagtataglay ng lakas na kahit nasa pangalawang yugto pa lang ito ng condensing chi, at nagawang talunin ang nasa ika-6 na yugto ng condensing chi. At si Lu Hao naman na pinagmamasdan niya ang kanyang kamay ay nasabi na lang niya na sa totoo lang ay hindi ko inaasahan na magagamit ko ang first technique ng Divine Dragon 9 Transformation, na sa ganoong kritikal na sitwasyon, isa ba itong makapangyarihan na kahit ito ay unang teknik pa lang. Dagdag pa niya na gayunpaman ay hanggang ngayon nararamdaman ko pa ang lakas nito at dumadaloy ito sa buong katawan ko, hindi nga ipagkakaila na ang Dragon Fist ng walang pagsisisi at isang itong makapangyarihan, ngunit ito ay may malaking epekto. Maya-maya pa ay tinanggal na ni Lu Hao ang kadena sa paa ng binata at nagpakilala na din siya na siya ay si Hao Lu at tinanong niya ang binata na kung ano ang dahilan at bakit siya ay wanted. Naisip din ni Lu Hao na baguhin ang kanyang pagkakakilanlan para maiwasan ang mga naghahanap sa kanya kaya kailangan niyang gumamit ng peking pangalan habang nasa labas siya sa ngayon. Nakahinga naman ng maluwag ang binata at sinagot ang tanong ni Lu Hao na sabi pa nga niya na siya ay si Gu Chen, may mga usap-usapan at hindi pagkakaunawaan sa pamilya ko, at nilagay nila ako sa mga hanay ng wanted list. Nang marinig ni Lu Hao ang mga sinasabi ni Gu Chen, ay naisip na lang niya na isa kaidan palang hinahabol ng iyong pamilya hindi maikakailang pareho tayong mga gala sa mundo. Maya-maya pa ay nagsalita na ulit si Gu Chen at taos-pusong nagpasalamat kay Lu Hao na sabi pa nga niya na Hao Lu tatandaan ko ang ginawa mong pagligtas sa buhay ko. Dagdag pa ni Gu Chen na hindi ba't papunta kaidan ng Xuanjian sect kung ganon at dahil nakarating naman na tayo dito magsama na lang tayong magtungo sa Xuanjian sect. Masayang sumagot naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na mahigpit ang panahon, at ngayon ikaw at ako ay magiging magkaibigan na at babantayan ang bawat isa. Sumang-ayon naman si Gu Chen at pagkakatiwalaan niya siya. Makalipas ang isang araw ay nakarating na sila na kung saan ang registration at magaganap na mga pagsubok upang makapasa at makapasok at maging disciple ng Xuanjian sect, makikita ang maraming kalahok na kung saan nagaganap ang test. Maya-maya pa ay nakalabas na din si Lu Hao na sabi pa nga niya na sa wakas ay natapos na din ang kanyang test, at kasabay naman ang paglabas ni Gu Chen na kakatapos lang din, pinagyabang naman ni Gu Chen na meron daw siyang 7 martial veins, at na-rate sa mataas na antas na level,
Dagdag pa niya na kamusta naman ang sayo. Nahihiya namang sumagot si Luhaw na sabi pa nga niya habang napapakamot sa ulo, na meron daw siyang free martial veins at narate sa pinakamababang antas ng level. Nagtaka naman si Gotchen dahil napakalakas daw ni Luhaw na mayroon lang free martial veins. Paano nangyari yun? Narinig naman ito ng dalawang hangal na nasa likid niya kaya naman minaliit niya si Luhaw na sabi pa nga ng hangal na ang scrub na mayroon lamang free martial veins ay naglakas loob na pumunta dito, at gumawa ng isang spectacle ng iyong sarili. Nang marinig ito ng ating bida ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na ang gumawa ng spectacle, may minana akong martial vein at hindi mo lang ma-detect. Ang mga hangal na walang alam kay Luhaw hinayaan niya na lang ito at hindi na pinansin. Sinabi na lang ni Luhaw kay Gotcha na hindi na problema yun at umalis na tayo at lumahok sa kompetisyon. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na ang minana kong martial vein ay sobrang unique, kaya mas mabuting itago na lamang ito sa ngayon. Ilang sandali lang din ay nakarating na sila kung saan makikita ang maraming kalahok na nakaharap sa Unthroder. Ilang sandali pa ay nagsalita na din ang elder na sabi pa niya, sa ngayon ay nakapasa kayong sa unang pagpili, at nakakuha ng naangkop na kwalipikasyon, pero ang pagkakaroon ng naangkop na kwalipikasyon ay hindi bisihan sa amin para sa requirements na makapasok sa Xuanjian sect. Dagdag pa ng elder na ngayon kayong nasa 6,000 na mga kalahok, sa loob ng kalahating oras at i-secure ang 1,000 platforms at ipasa ang test sa mga platforms na ito at makapasok sa Xuanjian sect. Napaisip naman si Gotcha na sa 6,000 na mga kalahok at makipagkumpetensya sa 1,000 platforms, ang kompetisyon na ito ay mabangis, habang ang ating bida naman ay tahimik na inaanalisa ang sitwasyon. Maya-maya pa ay sinigaw na ng elder na kung ganun ang Xuanjian sect entrance test ay nagsimula na. Agad namang nagsilipara ng mga kalahok at kasama na si Luhaw at si Gotchen. Maya-maya pa nang makita ni Gotchen ang mga back-antang platforms na malapit sa kanila ay sinabi agad niya ito kay Luhaw. Agad namang sumang-ayon si Luhaw sa mga sinabi ni Gotchen. Makikita ang parang mga bubuyog na mga kalahok na nag-uunahan. Nang makasampa sa platform si Gotchen, ang dalawang hangal na nakasunod sa kanya, ay pinapaalis siya dahil sa kanila daw ang platform na ito na ang isa ay may hawak pang punyal. Tinitigan lang naman sila ni Gotchen at naghanda ito ng pag-atake. Nang malapit na ang mga sa kanya ay ginamit niya na ang kanyang Ghost Shadow Step na agad namang napaslang ang dalawang hangal, na sabi pa nga ni Gotchen ay magsilayas ang katulad niyong mga hangal. Ngunit matapos niyang mapaslang ang dalawang hangal ay may lumapit pang isa ding hangal at may hawak pa itong berserker at natawa pa ito. Nasabi pa nga niya na huwag basta-basta iwanan ang bantay sa likuran. Ngunit bago pa man makalapit ang hangal kay Gotchen ay sinalubong na siya ng malakas na atake sa mukha at nagdulot ng pinsala at nahulog. Matapos niyang pabagsakin ang tatlong hangal ay nasabi na lang ni Gotchen na marami palang pagdadaan ang pagsubok na hindi niya inaasahan kaya hindi pwedeng magpigil sa loob ng kalahating oras. Matapos ang kalahating oras makikitang pagod si Gotchen na sabi pa nga niya na sa wakas ay nagawa din niyang mapanatili ang kanyang posisyon sa platform. Dagdag pa niya na ang pananatili sa kalahating oras, ay natalo niya ang siyam na mga kalahok na matuturing nakakamanghang record dito sa arena. At habang inaayos niya ang kanyang sarili ay naisip niya si Luhaw na kung ano na ang ginagawa niya sa pagkakataong ito. Ngunit bahagya siyang pinagpawisan nang marinig niya si Luhaw, kaya napalinggan siya dito kung saan naroroon si Luhaw. Nang makita niya si Luhaw ay napanganga na lang siya dahil nakita niya ang nagtumpok ang mga hangal na hindi nagtagumpay na makuha ang pwesto ni Luhaw. Nasabi na nga lang ni Luhaw na dahil sa nagtataglay lang siya ng pangalawang yugto ng condensing chi, kaya ang mga hangal ay nagsipuntahan sa akin at sinubukang atakihin ako sa pag-aakalang madali lang nila akong mapapaalis sa pwesto. Dagdag pa niya na mukha ba akong madaling ibuli, natalo ko ang 50 kalahok at maituturing ito ay nangunguna sa arena. Napanganga na lang si Gotcha na sabi pa nga niya na ang natalo niya ay mas mababa lang sa 10 tao. Paano nagawa ni Luhaw ang talunin ang 12 ang mga kalahok? Maya-maya pa ay sinabi na ng elder na tapos na ang oras. Sa ngayon ay may natitirang 1,000 mga kalahok sa advanced platform. Ang susunod na pagsubok ay Blaze Body Forging. Sa Blaze Body Forging hanggat ang 500 na mga kalahok ay natanggal, ang natitirang 500 na mga kalahok ay didiretso sa advance. Matapos ang talumpati ng elder ay sinimulan na ang paliksahan kaya naman nabigla si Gotchen kaya napatingin siya sa ilalim ng platform, at dito nga ay makikita ang pagbugso ng mainit na singaw na nagmumula sa ilalim ng platform. Naramdaman ni Gotchen ang napakainit na singaw kaya naman nasabi niya na sobrang init nito na ang normal na tao ay hindi kakayanin at babagsak. Makikita din sa mga kalahok na nahihirapan ito at hindi daw sila komportable sa binibigay ng mainit na singaw,
na ang iba nga ay isa-isa nang nahuhulog dahil hindi na nila kinakaya ang pressure nito. Nasabi na nga lang ni Gotcha na hindi siya komportable na kung hindi daw nga dahil sa kanyang condensing chi na nasa ikatlong antas na ay siguradong babagsak na siya, at dagdag pa niya na pero si Lu Hao ay nasa pangalawang antas pa lang ng condensing chi at baka hindi niya ito kayanin. Kaya naman tinignan niya si Lu Hao at sabi pa nga niya na sana ay matiis pa niya ito ng sandali. Ngunit ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng pagkabigla dahil nang makita niya si Lu Hao na parang inaantok pa ito sa kanilang sitwasyon. Nasabi na lang ni Gotcha na paano ito imposible at paano ni Lu Hao nagagawa ang matulog na komportable sa ilalim ng nakakapasong init na ito, hindi ba siya nahihirapan? Makalipas ang kalahating oras ay sinabi na ng elder na ngayon sa 500 na mga kalahok ay nahulog na mula sa plataporma, at congratulations sa natitirang 500 na mga kalahok. Kaya naman kayong mga natitirang mga kalahok ay opisyal ng disciple ng Xuanjian sect, at makikitang nagising na din si Lu Hao sa narinig niya. Nasabi pa nga niya na hindi inaasahan na may boost mula sa minanang Martial Vein at sa Golden Dragon 9 Transformation Technique, kaya ang lahat ng pagsubok ay napakadali lang at dagdag pa niya na sa wakas ay nagawa din nila ang makapasok sa Xuanjian sect. Maya-maya pa ay umalis na sila at sakay ng Xuanjian sect flying boat na patungo sa Xuanjian sect, at ilang sandali lang din ay matatanaw na ang Xuanjian sect. Nasabi pa nga ni Lu Hao na ito ba talaga ang Xuanjian, isa itong napakalaki. Kagaya nga ng sinabi ni Lu Hao ay isa itong napakalaking lugar na napakaganda at may mga matataas na bato at sa ibabaw nito ay may mga nakatayong gusali. Ilang sandali lang din ay sinabi na ng elder na ang iba sa inyo na hindi napili na maging inner disciple ay mananatili dito sa ngayon. Dagdag pa ng elder na sa ngayon ang iba sa inyo ay napili na maging inner disciple at ang iba naman na hindi napili ay huwag mawawala ng pag-asa at huwag panghihinaan ng loob. Dahil sa darating na 3 buwan ay magkakaroon ng pagsusuri na ang inner disciple at ang outer disciple, hanggat mayroon kayong dedikasyon sa iyong mga sarili na magsanay sa ganitong pagkakataon ay pwede kayong maging inner disciple sa pamamagitan ng pagsubok. Naisip ni Lu Hao na ang pagkakaiba ng inner disciple at ang outer disciple ay makabuluhan, ang outer disciple ay umaasa lamang sa kanilang mga sarili at sa cultivation, na mahalagang magsisimula mula sa wala. Dagdag pa niya na ang mga inner na disciple ay may mga kilalang tagapagturo, na may access sa iba't ibang mga elixir at kayamanan, na lahat ay lubos na nakakatulong sa kanilang pag-cultivate kaya kailangan kong pumasa sa pagsusulit sa mga buwan na iyon. At si Gotcha naman dahil sa kanyang 7 martial veins ay agad siyang napili na maging isa sa inner disciple, at bago dumating ang 3 buwan ay kailangan kong magsanay ng husto para maabot ko siya. Makalipas ang ilang oras sa labas ng outer disciple ay nandito si Lu Hao. Nasabi pa niya na nakatanggap siya ng condensing chi pills na ibinigay ng sekta, dagdag pa niya na ang condensing chi pills ay saktong-sakto para sa pagtaas ng condensing chi cultivation, ang Xuanjian sect ay masasabi kong medyo mapagbigay. Maya-maya pa ay napalingon siya sa kanang bahagi at nakita niya ang kwarto, at nasabi pa nga niya na ito ba ang aking kwarto, kaya naman lumapit siya dito at tinulak ang pinto. Nang mabuksan niya ang kwarto ay agad siyang bumati at nagpakilala na siya daw si Hao Lu na simula ngayon ay isa ako sa iyong roommate, at magtulungan tayo sa hinaharap. Ngunit nagulat ang binata at natatakot ito na sabi pa nga niya na wala tayong gagawin sa isa't isa at dagdag pa niya na huwag mo nang isipin na kunin ang aking condensing chi pills. Hindi makapaniwala si Lu Hao sa kanyang mga narinig sa mga sinabi ng binata, nasabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi ko ito iniisip, dagdag pa niya na parang kakaiba ang roommate na ito. Makalipas ang isang araw, at sa loob ng outer disciple ay maririnig ang ingay ng mga disciples. Si Lu Hao na tulog pa ay nagising sa ingay ng mga hangal na disciple at hindi niya mapigilan na hindi mainis dito. Kaya naman tumayo na siya para tignan sa labas kung ano ang kaganapan, nasabi pa nga niya na kung ano ang nangyayari at ano ang ingay na ito. Nakita niya ang madaming mga disciple na hangal kaya naman tinanong niya ang isa na kung ano ang nangyayari, brother. Sinagot naman agad siya ng disciple na ngayong araw ay nakatanggap ang bagong disciple ng condensing chi pills, at ngayon si senior brother Wu Neng ay nandito gaya ng nakagawian na humihingi ito sa mga bagong disciple ng regalo, nainis naman si Lu Hao nang malaman niya ang nangyayari. Dagdag pa ng disciple na si senior Wu Neng ay isa sa mga maimpluwensya sa loob ng outer disciple, taon-taon ay kinukuha niya ang mga condensing chi pills ng mga baguhang disciple. At ninanakawan niya kami. Ngunit sa ngayon ang bagong disciple ay hindi na nagpapatinag at ayaw isuko ang kanyang pills at nakipag-away pa ito sa hangal na si Wu Neng.
Si Wu Neng ay isa ding outer disciple ng Xuanjian sect, dahil ayaw talagang isuko ng bagong disciple ang kanyang pills kaya naman nagalit na ang hangal na si Wu Neng, kaya naman pinagsisipa niya na ito ng malakas at nagdulot ng matinding pinsala. Habang nakikita ni Lu Hao ang pang-aabuso ng hangal na si Wu Neng ay hindi niya maiwasan na hindi mag-alala, nasabi na lang niya na hindi ba't ito ang roommate ko. Dahil sa hindi na kinakaya ng bagong disciple ang pang-aabuso ni Wu Neng ay sumuko na din ito na sabi pa nga niya sa hangal na si Wu Neng, na tama na ibibigay ko na ang gusto mong makuha sa akin. Sabi naman ng hangal na si Wu Neng na hindi sana umabot sa ganito kung binigay mo na kanina pa. Ngunit napalingon ang hangal na si Wu Neng nang may humawak sa balikat niya. At ito si Lu Hao na sabi pa niya na senior brother Wu Neng siya ay aking roommate, at kami ay mga bagong disciple at kinukuha mo ang aming mga condensing chi pills, hindi ba ito labag sa rules? Nagtaka naman ang hangal na si Wu Neng sa mga pinagsasabi ni Lu Hao. Kaya naman nagalit ito at sinabihan si Lu Hao na lumayas ka sa harap ko, dahil ang kaligtasan ng buhay sa pinakakapit ay isang panuntunang pinapayagan ng sekta. Dagdag pa ng hangal na kung gusto ba do ni Lu Hao na makipaglaro na parang bayani, para sa kanyang bata. Napangiti naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na kung ganun ayos lang pala naman akit ng tao at kunin ang mga kagamitan nito. Ang hangal na si Wu Neng ay nagyabang peto at sabi pa nga niya kay Lu Hao na oo naman kung ganun ano ang gagawin mong hangal ka. Ngunit ang ginawa niyang kayabangan kay Lu Hao ay mabilis na napalitan ng pagkabigla at gulat sa sakit dahil binali ni Lu Hao ang kanyang kamay, at dahil sa sakit ay napasigaw na lang ito. Ang mga hangal na disciple ay nagulat nang makita nila ang ginawa ni Lu Hao kay Wu Neng. Nasabi pa nga ng mga ito na ang bagong dating na disciple ay talagang nagawa niyang saktan si senior brother Wu Neng. Kaya naman sumigaw ang isa sa kasamahan ni Wu Neng na ikaw na hangal paano mo nagawang saktan si brother Wu Neng. Sarkastiko naman siyang sinagot ni Lu Hao na ano na hindi ba't sinabi ni senior brother Wu Neng na ayos lang makipaglaban kanina lang. Dagdag pa niya na may nagawa ba akong mali, lalo namang sumabog ang galit ni Wu Neng nang marinig niya ang mga sinabi ni Lu Hao. Kaya naman sinabi niya kay Lu Hao na ikaw na bastardo ka na nagawa mong saktan ako dahil dyan ay lulumpuhin kita. Habang papalapit siya kay Lu Hao ay hindi naman nagpakita ng takot si Lu Hao at tumayo lang ito na inaanti na makalapit sa kanya ang hangal. Nang marinig ng mga hangal na disciple ang sinabi ni Wu Neng ay nag-alala sila kay Lu Hao dahil nasa ikalimang yugto na ang condensing chi ni Wu Neng, na hindi daw ito mahirap na gawin niya ang sinasabi niya sa bagong disciple at siguradong tapes na ang maliligayang araw ng baguhang disciple. Habang papalapit na ang atake ng hangal kay Lu Hao ay inactivate niya na ang Dragon Feast, at sinalubong ang atake ng hangal na si Wu Neng. Ilang sandali lang din ay nagsalpukan na ang kanilang atake na nababalutan ng makapal na inirheya ang kanilang mga kamao. Subalit ang Dragon Feast ni Lu Hao ay hindi kayang tumbasan na kahit nasa ikalimang yugto pa ito ng condensing chi si Wu Neng, kaya naman tumilapon ito at nagtamo ng matinding pinsala. Nakalaunan ay tumama ito sa bato at sa lakas ng impact ay nagmistulang sumabog na bomba ito. Kaya naman nag-alala ang dalawang hangal sa brother nilang si Wu Neng at mabilis na tumakbo patungo kay Wu Neng. Habang nahihirapan si Wu Neng ay nagawa pa niyang magsalita na sabi na lang niya na anong klaseng lakas ang mayroon ang bagong disciple at nagawang wasakin ang kanyang kamay. Kaya naman sumigaw siya na paano mo nagawang wasakin ang kamay ko, kaya naman inutusan niya ang dalawa niyang aso na atakihin si Lu Hao dahil lulumpuhin niya ito. Agad namang sumunod ang dalawang hangal at umatake na ito kay Lu Hao. Ngunit ang ginawang atake ng mga hangal ay bahagyang naiwasan lang niya ito na sabi pa nga niya na ang iyong mga kasanayan, na walang selby ay may lakas pa kayo ng loob para pag nakawan ang mga baguhang disciple. Kaya naman binigyan niya ito ng matinding atake at sa lakas ng ginawang atake ni Lu Hao ay natangay pa ang dalawang hangal na nasa likod at sa impact nito ay nagtamo pito ng matinding pinsala. Sa ginawang atake ni Lu Hao ay hindi makapaniwala ang hangal na si Wu Neng, na sabi pa nga niya na ang baguhang ito ay masasabi kong malakas talaga. Maya-maya pa si Lu Hao ay nagsalita na at sabi pa nga niya sa hangal na si Wu Neng na nabalitaan ko na lahat ng baguhang disciple ay kinuhaan mo ng mga pills. Ito ba ay totoo? Mabailis naman na sumagot si Wu Neng na sabi pa nga niya na kung ano ang pinagsasabi ni Lu Hao. Dahil sa hindi sinagot ni Wu Neng ang tanong ni Lu Hao ay nagalit ito at sabi pa nga niya na gusto kong ibalik mo ang mga pills na kinuha mo sa mga disciple, dagdag pa niya na ibigay mo din ang iyong condensing chi pill sa akin. Sarkastiko namang sumagot ang hangal na si Wu Neng, na sabi pa nga niya na gusto mong ibalik ko ang mga pills mangarap ka na ibalik ko yon. Ngunit nagulat ang hangal na si Wu Neng nang marinig niya ang sinabi ni Lu Hao, na sabi pa niya na mukhang nag-aalinlangan pa si brother Wu Neng na magbigay,
Dagdag pa niya na kung ganon ay kukunin ko ang iyong binti, at sa ginawa ni Lu Hao ay napasigaw na lang ang hangal na si Wu Neng. Nagsalita ulit si Lu Hao sa hangal na si Wu Neng na senior brother na kung hindi mo ibibigay ang pills ay babaliin ko ulit ang iyong binti, matapos ang lahat ng ito ay dapat susunod ka sa tuntunin ng sekta. Wala naman ang magawa ang hangal kaya naman sinabi na lang niya kay Lu Hao na sige ibibigay ko ang kalahati sa iyo. Ngunit dahil sa sinabi ng hangal ay nagalit si Lu Hao at inapakan ng malakas ang paa ni Wu Neng kaya naman napasigaw na lang ito. Nasabi na lang ni Wu Neng na kung ano ang ginawa ni Lu Hao na sabi naman niya na ibibigay ko naman ang kalahati sa iyo, na habang namimilipit pa ito sa sakit. Nagpintig naman ang tinga ni Lu Hao kaya naman sabi niya kay Wu Neng na gusto mong magbigay ng kalahati sa pagkakataong ito, at nakuha mo pang makipagtawaran, mukhang si senior brother ay iniisip na madali akong kausap. Nang akmang aapakan na ni Lu Hao ang paa ni Wu Neng ay biglang nagsalita ang hangal na sabi pa nga niya na nagkamali siya kaya naman ibibigay ko na ang lahat. Bakit pinagbantaan ako kanina ni senior brother na pipil-ayan niya ako? Dagdag pa ni Lu Hao na kung pwede lang sana ay mag-usap tayo ng maayos para hindi na sana mauwi sa ganito. Nasabi na lang ng hangal na si Wu Neng na nakakainis ang aking mga paa ay mga balina dahil sa kanya. Dagdag pa niya na hindi ako makikisama sa batang ito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Lu Hao sa lahat ng mga disciple na nawalan ng pills, na ang mga pills ay babalik na sa lahat. Tuwang-tuwa naman ang mga disciple kay Lu Hao na sabi pa nga ng lahat, na ikaw ang aming bayani sa ginawa mong pagbalik ng aming condensing chi pills. Natuwa namang sumagot si Lu Hao na sabi pa nga niya na walang naman yun, lahat naman tayo ay mga baguhang disciple kaya naman kailangan nating magtulungan sa isa't isa. Nasabi na lang ng binata na roommate ni Lu Hao, na bilang mga bagong dating ng ahas si Hao Lu na buong tapang na labanan ang pang-aapi habang ako naman ay ganito. Dagdag pa niya habang nanggigigil na ang layunin ko sa martial arts ay labanan ang kawalan ng katarungan at buong tapang na protektahan ang aking pamilya. Simula ngayon ay magiging katulad na ako ni Hao Lu, hindi na ako magiging mahina ulit simula ngayon. Napalingon naman si Lu Hao nang may tumawag sa kanya, nasabi pa nga nito na pangalan daw niya ay si Xiao Zemo at taos pusong nagpapasalamat. Hindi kita naintindihan kahapon, nagmula ako sa isang hamak na background, at ang condensing chi pills ay mahalaga sa akin, kahapon, akala ko nandito ka para nakawin sila. Hinawakan naman ni Lu Hao ang balikat ni Xiao Zemo at masayang sinabi na walang anuman yon. At oo nga pala simula ngayon ay magiging magkaibigan na tayo at tutulungan ang isa't isa at ikinagagalak ko na makilala ka. Mabilis namang sumagot si Xiao Zemo na ikinagagalak ko din na makilala ka Hao Lu. Maya-maya pa sa Outer Disciple Enforcement Hall ay nagsumbong na ang mga hangal na nabugbog ni Lu Hao, nasabi pa nga nila na senior brother Wang Hong, na hindi mo alam kung gaano kalakas ang Lu Hao na yon. Dagdag pa ng hangal na si Wu Neng na ang baguhang disciple ay nagawa akong talunin ng ganito kaya naman tulungan mo ako. Ang dalawang hangal na ito ay si Huang Hong at si Huang Li, sila ay membro ng Enforcement Hall Inner Disciple. Sabi pa nga ni Huang Hong sa mga hangal na naniniwala ka bang inatake ka niya dahil sa ilang mga pills, kayong lahat ay mga walang kwenta. Gayunpaman ay isa akong inner disciple at hindi nararapat na gumanti sa mga bagong dating, nagsalita naman si Wu Neng na kaya lang magpapatalo ba tayo. Sumagot naman si Huang Hong na huwag kang mag-alala, isang buwan simula ngayon ay ang araw ng paglabas ng mga baguhang disciple para sa adventure. Sa pagkakataong yun ay nandun ako para maging isang senior brother para protektahan ang baguhang tulad ni Lu Hao. Tuwang-tuwa naman ang mga hangal nang marinig nila ang sinabi ni Huang Hong, kaya naman nagpasalamat ang mga hangal. Dagdag pa ng mga hangal na senior brother, ikaw ay makapangyarihan. Isang buwan ang nakakalipas makikita natin si Lu Hao ay nagko-cultivate. Nasabi pa nga ni Lu Hao na bukas ay ang araw ng mga baguhang disciple para magtungo sa adventures, at dagdag pa niya na ang paglalakbay na ito ay upang malaman kung ikaw ay kwalipikado para sa inner at outer disciple examinations upang magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa inner sect. Maya-maya pa ay tumayo na siya at habang nakangiti dahil sa tulong daw ng condensing chi pills na binigay ni Wu Neng ay nakarating ako sa ikatlong antas ng condensing chi, sa panahon ng pagsubok na ito at naayos ko na rin ang pang-apat na ordinaryong meridian. Subukan natin ang pagpapabuti ng lakas sa panahong ito. Isang buwan na ang nakalipas, kinailangan kong ibigay ang lahat ng lakas ko para masira ang isang malaking bato. Dagdag pa niya na sa ngayon ay subukan na natin, kaya naman inactivate niya na ang kanyang Dragon Feast. At sa ginawa niyang atake sa bato makikita ang malakas na puwersa at nagdulot ng pagkabitak-bitak ng bato na unti-unting pagkawasak nito, na kalaunan ay tuluyan nang nawasak at nagkapira-piraso.
Nasabi na lang ni Lu Hao na sa kalahati lang ng lakas ko, makakabasag na ako ng mga bato. Ang aking kasalukuyang kapangyarihan ay higit sa 2 beses kaysa noong nakaraang buwan. Dagdag pa niya na kung gagamitin ko ang Dragon Feast ng walang pagsisisi ngayon, hindi na ako tuluyang mauubos muli. Napangiti na lang si Lu Hao at nasabi pa nga niya na determinado na akong maging kwalipikado para sa pagtatasa ng parehong inner at outer na mga disipulo. At sumapit na nga ang araw na pinakahihintay ng mga hangal na may plano kay Lu Hao. Makikita ang Flaying Both na nakaparada sa labas ng outer domain at maririnig ang pagtawag ng hangal kay Lu Hao na hinahanap siya nito. Maya-maya pa ay lumapit na nga si Lu Hao sa mga hangal at sabi pa nga ng isa na nakakainis ka. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap, ikaw ba si Lu Hao? Nagtaka naman si Lu Hao at sabi pa nga niya sa hangal na kung sino kayo. Mabilis namang sumagot ang hangal na siya daw si Huang Hong, ang captain ng iyong team. Ako ang responsibilidad sa iyong kaligtasan sa magaganap na training. Dagdag pa ng hangal na kung gusto mong maka-survive ay kailangan mong sumunod sa mga utos ko na intindihan mo. Nagtatakang sumangayon na lang si Lu Hao na sabi pa nga niya, na bakit kailangan kong gawin ito kay senior brother, parang may galit siya sakin. Makalipas ang isang araw ay nagsalita na ang hangal na captain ng kanilang team na makinig ang lahat sa mga oras na ito ay magsisimula ang training natin sa outskirts ng Yaoguang Forbidden Area. Dagdag pa niya na ang lugar na ito ay napakadelikado para sa mga baguhang katulad nyo. Ang isa't isa sa inyo ay kailangan na makakuha ng 5-tier, 3 Beast Crystal para makomplito ang misyon. Kung sino man ang makakakumpleto nito ay magiging kwalipikado para sa Inner at Outer Disciple Assessment. Ang pagsasanay na ito ay tatagal ng 5 araw, at lahat ay dapat bumalik sa barko sa oras ng tandang sa loob ng 5 araw, naiintindihan, at sumang-ayon naman ang lahat ng mga disciple kasama na ang ating bida. Maya-maya pa ay bumaba na ang Flaying Both sa kanilang destinasyon, senialis na magsisimula na ang kanilang unang paglalakbay. Sinabi din ng hangal si Huang Hong sa ating bida na ang ating team ay hihiwalay para maghanap ng crystal mamaya. Dahil ikaw ay may mababang cultivation level, kailangan mong sumama sakin at kay Huang Li. Sumang-ayon naman agad si Lu Hao sa sinabi ng hangal. Pinaalala pa ng isang hangal na si Huang Li na huwag kalimutan na dumikit sa amin. Ngunit nagtataka ang ating bida na si Lu Hao na sabi pa nga niya na ang Yaoguang Forbidden Area ay masyadong delikado, pero ang ibang team ay magsasama-sama maglakbay ngunit ang aming team ay hihiwalay. Habang pababa ng Flying Boat si Lu Hao ay hindi niya maiwasang maisip na sabi pa nga niya na nagdudulot daw ng gulo si Wuneng sa mga bagong dating dahil may koneksyon siya sa inner sect. Baka kay Wuneng sila. Makikita din sa mukha ng dalawang hangal ang maitim na plano kay Lu Hao. Habang naglalakad sa loob ng outskirts ng Yaoguang Forbidden Area ay taimtim na nakikiramdam si Lu Hao sa dalawang hangal. Dagdag pa niya na sinabi nila na dinadala nila ako upang makahanap ng mga kristal ng hayop, ngunit dinadala nila ako patungo sa gitnang ipinagbabawal na lugar. Bago pumunta dito, nagbasa ako ng maraming libro at nalaman ko na ang gitnang lugar ay puno ng matataas na antas ng mababangis na hayop. Ang mga nilalang na tulad ng mabangis na hayop ay inuri sa mga ranggo mula 1 hanggang 10. Ang mga mabangis na hayop sa unang ranggo ay katumbas ng kaharian ng refinement ng katawan ng tao. Ang pangalawang ranggo ay katumbas ng Chi Condensation Realm, ang ika-10 ranggo ay katumbas ng Human Martial God Realm at pataas. Bagamat kakayanin natin ang una hanggang ika-3 ranggo na mabangis na hayop sa Yaoguang Forbidden Area, ang gitnang lugar ay may ika-4 hanggang ika-6 na ranggo na hayop, ika-7 hanggang ika-10 ranggo, ika-4 hanggang ika-6 na ranggo, 1 hanggang ika-3 ranggo. Ito ay totoo kahit na hindi kakayanin ng eksperto sa Chi Realm. Maya-maya pa ay huminto si Lu Hao para tanungin ng mga hangal na sina Huang Hong at Huang Li. Nasabi pa nga niya sa dalawang hangal na senior brother kung magpapatuloy tayo, makakatagpo tayo ng malalakas na mabangis na hayop, at maging ang mga totoong Chi Realm cultivator ay nasa panganib. Tumigil na tayo dito. Nakangiti namang sumagot ang dalawang hangal kay Lu Hao na sabi pa nga ng mga tinaayos lang, sapat na ang pagpunta dito, maaari kitang patayin dito, at walang makakaalam. Ang ating bida na si Lu Hao ay inasahan niya na ito na sabi pa nga niya na kagaya ng hinala ko, kayo ba ay kakampi ni Wuneng? Mabilis namang sumagot ang dalawa na matalino na bata, natatakot ka ba ngayon? Ikaw, isang Chi Condensation Realm cultivator sa ika-3 yugto, maglakas loob na pukawin kami. At ngayon ay natatakot ka. Dagdag pa ng isa na huli na ang lahat, habang pasugad kay Lu Hao at may hawak pa itong espada.
Ang ating bida naman hindi man lang nagpakita ng takot na sabi pa nga niya na natatakot, isa ka lang chi condensation realm cultivator sa ika-6 na yugto. At sa tingin mo kaya mo akong patayin, at kasabay ng pag-activate ng kanyang Dragon Feast. Sinabi naman ng hangal na si Huang Li na isang ikatlong yugto na tumitingin sa ika-6 na yugto, panoorin mong putulin ko yung ulo mo, at kasabay ang kanyang atake na gamit ang kanyang espada. Ang ating bida naman na wala man lang bakas ng takot sa mukha ay sinabayan ang atake ng hangal habang nakangiti ito. At dahil sa lakas ng Dragon Feast ni Lu Hao ay nawasak ang espada ng hangal na ipinagtaka naman niya at hindi makapaniwala. Nakalaunan ay tumama pa ito sa mukha ng hangal at nagdulot ng pinsala, wala man lang nagawa ang hangal na si Huang Li. At sa lakas nito ay nagdulot ito ng malakas na ingay sa gitna ng gubat. Nasabi pa nga ni Lu Hao sa hangal na senior brother, rest in peace. Ang hangal na nasaksihan ng ginawa ni Lu Hao kay Huang Li ay napasigaw na lang ito sa pangalan ni Huang Li. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!